Walang magulang ang nanaising magkagulo ang kanilang mga anak. Ngunit hindi nila kayang pigilan ang magiging karakter ng bawat mga anak nila sa paglipas ng panahon. Sa magkakapatid, hindi maiiwasan ang alitan. Ngunit kung ang alitan na ito na ang magtutulak upang makaranas ng mga sakit na walang lunas, paano magagawang maisalba ang natitirang koneksyon ng kanilang mga dugot laman? Paano kung ang lupaing pinag-aagawan nila ay maaaring lupain na maglilibing sa mga galit nilang kaluluwa? Tatay, sandali lang po. Huwag na muna kayong gumalaw. Bakit po ba kayo tumayo kaagad? Baka mamaya bigla kang matumba. Relax ka lang po dyan. Ay, si tatay naman, ang kulit naman. Hindi pa nakikinig sa akin. Anak, malakas pa naman ang tatay mo. Hindi pa ako baldado. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa maglakad at tumakbo. Baka habulin pa kita ng itak. Si tatay, wala nang ginawa kundi ang magbiro. San po ba kasi kayo pupunta? Magpahinga ka na lang muna dahil nag-aasikaso pa ako ng lamesa. Mamaya lang nandito na sina Kuya Joey. Makikita mo na ang mga apo mo. Kaya nga hindi ako mapakali sa upuan ko. Gusto ko na silang makita. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng mga apo. Wala akong makalaro ng tumbang preso. Tay, sige na, makinig ka na muna sa akin. Umupo ka na muna dyan. Tapos hintayin na natin silang dumating. Baka mauna ka pang mapagod kaysa sa pagdating nila. Mamaya hingaling ka na naman. Nagtatalo ang mag-ama dahil matigas ang ulo ni Tatay Paeng. Nais niyang maghintay sa labas upang masalubong ang mga bata. Ngunit pinipigilan siya ni Anya. Iniisip nito na baka mapahamak pa ang matanda, ngunit hindi pa rin naman nanalo si Anya sa kanyang ama. Ang ginawa na lang niya ay inilabas ang upuan ng kanyang ama upang doon ito maghintay. Ilang oras lang din ay dumating na ang sasakyan ng panganay nilang kapatid. Kuya, ang aga niyo namang nakarating. Kumusta naman ang biyahe? Ito na ba ang mga anak mo? Ang cute naman ng mga pamangkin ko na yan. Ang lalaki na. Huling kita ko sa kanila, mga baby pa talaga. Ang cute-cute naman, mga dalaga na. Oo 3 babae. Pero susubukan pa namin makagawa ng lalaki para naman may magmamana ng apelyido ko. Sayang ang lahi kung hindi ipapakalat. Mga bata, puntahan niyo ang lolo niyo, magmano kayo. Matagal kayong hindi nakita niyan. Oo nga pala, Anya. Wala pa ba si Jun? Malapit lang ang bahay nun dito Hindi kuya, lumipat na sila nung nakaraan pa. Kausap ko si Jolly kanina. Ang sabi niya may dinaanan lang daw sila pero malapit na. Hello pala Ate Angel. Kumusta ka na ate? Parang gumaganda ka lalo Ang taba mo na Anya. Bakit hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Tingnan mo nga para kang losyang. Daig mo pa maraming anak. Wala ka pa rin bang asawa? O kahit na nobyo? Talagang gusto mong tumandang dalaga, no? Wala pa ate. Hindi ko rin gaanong maharap kasi nga ako ang nag-aalaga kay tatay. Wala kasing tumatagal na nurse sa kanya Palagi niya kasing inaaway. Saka wala rin akong masumpungan na lalaki. Siguro sa ngayon kay tatay muna ako magfo-focus. May kalakasan pa naman siya, kaso kasi minsan bigla na lang siyang bumabagsak. Ang tigas din kasi ng ulo. Tatandang dalaga ka na lang? Ayos din naman ang ganyan para sarili mo na lang ang iintindihin mo. Wala ka namang pamilya E di maliit na parte na lang ng lupa ang kukunin mo. Ngayon na ba hatiin ni tatay ang mga lupa? Malaki-laki rin to, no? Gusto kong makuha ang pinakamalaking parte. Gusto ko yung sa palayan at yung sa palaisdaan. Hindi pa naman sinasabi ni tatay. Pero baka mamaya kapag natapos na tayo magsama-sama, masabi niya. Hindi ko rin naman siya gaanong tinatanong dyan. Ang gusto niya lang kasi, makasama talaga kayo. Ang tagal na rin kasi niyang hindi kayo nakikita at ang mga apo niya.
Hindi mo man lang tinanong sa tatay mo? Ano pa at nagpunta kami ritong lahat? May schedule pa ako ng derma ko, nagpa-reschedule pa ako kasi nga nagmamadali kami magpunta rito. Ano ba naman yan, Anya? Bakit naman hindi mo inaayos ang pag-aaya mo sa amin? Hindi ko naman sinabi na tungkol to sa lupa dahil hindi ko rin naman tinatanong si tatay. Gusto lang naman kasi ni tatay na makasama niya tayo. Kayo, ang mga bata. Matanda na si tatay. Ilang taon na kayong hindi nagpapakita sa kanya. Kaya naisipan ko na sana naman kahit isang beses magkaroon tayo ng ganitong bonding. Habang buhay pa si tatay. Naiintindihan ka naman namin, Anya. Pero alam mo naman na may kanya-kanya kaming buhay. Nagsasalita ako bilang asawa ng kuya mo. Alam mo bang ang dami niya ring napurnadang trabaho dahil dito? Tapos wala naman pala kaming mapapala. Muntikan pa kami magtawag ng magsusukat ng lupa. Nasabi ko na yun kay Kuya Joey. Kasi nga hiling din ito ni tatay. May mga apo siya na hindi pa niya nakikita. Ako na ang nakiusap. Hindi ko naman alam na tungkol lang pala sa lupa ang pinunta ninyo rito. Pero sana mas nililinaw mo. Ang alam namin patungkol na to sa hatian ng mana eh. At pa naman na kaming malaman. Tapos puro liwaliw lang pala dapat ang gagawin dito. Hindi ka kasi maayos kausap, Anya. Minsan parang nawawala yung utak mo. Hayaan mo na, Angel. Pumasok na lang tayo sa loob at magpahinga. Napagod na ako sa biyahe. Nakita mo na? Lahat kami pagod dahil sa layo ng biyahe namin. Sana naman may mapala kami sa pagpunta namin dito. Pasensya ka na, Ate Angel. O may pagkain na bang nakahanda? Huwag mo sabihin na wala pa. Opo, wala pa ate. Nagluluto pa lang kami ni Manang Lloyda eh. Nagbabantay din kasi ako kay tatay. Ang likot kasi niya dahil atat na makita na kayo at ang mga apo niya. Kaya hindi ko mapagsabay gawin. Kita mo na? Bagsak ka talaga eh. Hindi ka man lang nagluto ng mas maaga. Yung tulog pa sana si tatay. Sana pala kumain na muna kami sa labas. Hindi ka pa talaga pwede mag-asawa, Anya. Hindi pa buo yung utak mo sa mga responsibilidad. Alam mo naman na may mga bisitang darating, kukupad-kupad ka. Ano ba naman yan? Wala na nga mapala sa'yo patungkol sa usapan sa lupa. Wala ka pang maging silbi sa pagluluto na lang. Sinundan lang ni Anya ang mag-asawa na naglalakad palapit sa kanilang tatay. Hanggat hindi pa dumarating ang bunso nilang kapatid kasama ang pamilya nito, pumasok na si Anya sa kusina kung saan siya nakatoka kasama si Manang Lloyda. Patapos na sila magluto nang pumasok si Angel. Tapos na kayo magluto? Anong ulam ang niluto nyo? Ang bango ah. Ano ba yan, bulalo? Sandali, pwede ba kay tatay yan? Baka mamaya ikaw, Anya ha? Kung ano-ano lang ang pinapakain mo sa tatay ha? Alam mo naman na matanda na yun. Baka puro bawal ang kinakain niya. Nagduda na tuloy ako. Baka sumasalisi ka na para sa mana. Ah, Ate Angel, nandyan ka pala. Hindi yan. May niluto akong hiwalay na pagkain kay tatay. Sa ngayon kasi, puro gulay lang muna siya. May mga pagkain kasi kaming sinusunod para sa kanya. Yun ang sabi ng doktor niya eh. Ano bang sinasabi mo, ate? Wala naman akong intensyon na masama kay tatay. Patikim nga ng niluto mo. Ay, bakit ang tabang naman yata? Wala ka bang panlasaan niya? Tapos mukhang hindi pa naman luto ang mga gulay. Gaano mo ba katagal pinakuluan ng karne? Pakuluan mo pa yan, tapos lagyan mo pa ng asin. Tabi ka nga, ako na magtitimpla. Kanina pa ako nagugutom eh, parang ngayon nyo lang nagawa magluto. Tapos hindi pa maayos. Huwag mo masyadong damihan ate, hindi kasi ako pwede sa masyadong maalat. Saka hindi rin yan advisable para sa mga batang kasama natin. Wala ka pa namang anak, kaya hindi mo pa alam ang pag-aalaga sa mga bata. Kaya ko na to, maghain ka na lang sa labas. O kaya, ligpitin mo na muna yung mga kalat sa kusina. Saka sa susunod, Anya, kapag may mga kalat na dito sa kusina, ligpitin nyo na kaagad. Mukhang dugyutin tong kusina, ang ganda pa naman. Hay, kapag talaga dugyot ang nakatira, sayang ang mansyon. Magpahinga ka na ate, kami na ni Manang ang gagawa niyan. Sige na, baka makita ka pa ni Kuya Joey, isipin pa nun na... Ano yan? Bakit si Angel ang nagluluto ng pagkain?
Ang akala ko ba ikaw na ang gumagawa niya? Alam mo naman na pagod ang asawa ko sa biyahe. Galing pa yan ang duty niya, sinundo ko lang. Ano ba naman yan, Anya? May utak ka ba? Nag-iisip ka ba, ha? Bitawan mo yan, Angel. Hayaan mong silang gumawa niyan. Nagbabayad ka ng katulong, hindi ka naman yata matulungan. Bakit kasi matanda rin ang kinuha mo? Dagdag pampasanin eh. Hindi po, kuya. Sinabihan ko rin naman po si Ate Angel na magpahinga na lang. Kasi kaya naman talaga namin ni Manang Lloyd ang gawain dito. Hayaan mo na, Joey. Kaya ko na silang tulungan. Mukhang nangangapa pa sa pagluluto si Anya eh. Ako na rito. Sandali lang naman at maluluto na to. Sige na, doon ka na muna kay tatay. Kausapin mo na muna siya. Baka bigla niyang sabihin na kalahati ng lupa ay iyo. Tapos paghahatian ng mga kapatid mo yung kalahati pa. Hindi naman siguro tama yon. Kasi magkakapantay naman tayo. Malaki naman ang lupain ni tatay. Pwede naman natin siguro yun hatiin na walang nakakalamang at walang nadedehado. Wala naman po sigurong masama doon. Huwag ka nang sumagot pa, Anya. Hindi ka rin naman malulugi dahil wala ka namang pamilya. Panganay ang kuya mo. Kaya siya dapat ang may malaking parte. Malaki ang pamilya namin at lalaki pa ito. Hindi mo ba nakikita na lumalaki na ang mga anak namin? Siyempre, kailangan na namin sila mabigyan ng properties para hindi sila maging kawawa paglaki nila. Alam ko naman po at naiintindihan ko ang gusto niyong iparating, Ate Angel. Pero ang usapan dito ay base sa aming magkakapatid. May anak man o wala. Ay sus! Makapagsalita ka naman dyan, akala mo naman sure kang mabibigyan ng lupa. Baka nga kahit taniman ng sili hindi ka mabahaginan. Kung usapang magkakapatid lang din, dapat nga hindi ka na nakikisabay Manahimik ka na lang, Anya, para wala na ring samaan ng loob, no? Umiiling si Anya at napatingin kay Manang Loida. Pinipilit na lang niya na huwag makapagsalita dahil baka magkagulo pa sila. Iniisip niya ang damdamin ng kanilang ama. Lalo pa at isa ito sa hiling ng tatay niya, na makitang nagsama-sama ang kanyang mga anak, kaya ayaw niya na mabahiran ito ng samaan ng loob. Kahit na alam naman na ni Anya na kahit minsan ay hindi naging maayos ang kanilang pamilya. Nakahanda na pala ang kwarto niyo sa taas. Doon kayo sa tabi ng kwarto ni na Ate Angel. Andun na rin sila, mukhang nagpapahinga na rin. Si tatay, tulog na ba? Mukhang napagod sa mga apo niya. Nabigla yata at ang dami na nila. Oo, nakatulog siya sa pagod kanina. Tuwang-tuwa nga na nakalaro ang mga apo niya Ngayon niya lang ulit kasi nakita ang mga yon. Sana nga mapadalas ang pamamasyal niyo rito. Minsan kaya dito na lang kayo sa bakasyon. Matanda na si tatay. Ito na lang ang magiging kasiyahan niya. Ibigay niyo na. Madalas kasi siyang nababagot sa bahay Hindi katulad kapag may mga bata, nakikita mo talaga ang tuwa sa kanya. Sa bagay, tama ka nga dyan, Ate Anya. Mukhang mapapadalas nga talaga kami rito. Kasi magpapabakod na rin kami. Nag-uusap ang dalawa nang dumating sina Angel at Joey. Narinig nila ang usapan tungkol sa pagpapabakod at mukhang masama ang naging dating nito sa kanila. Bakas kasi sa mukha ni Angel ang inis. Anong pababakuran mo, Jun? Oh, kuya, gising pa pala kayo? Ang akala ko natutulog na kayo Hindi pa ba kayo magpapahinga? Pagod pa naman kayo sa biyahe. Mamaya na kami magpapahinga. Napansin ko kasi na malalim ang usapan ninyong magkapatid. Kaya tinawag ko ang asawa ko. Baka kasi mamaya may pinaplano na kayong hindi namin alam Mukhang totoo nga. Narinig namin mismo na may gusto na kayong bakuran. Wala naman yatang naging usapan kanina na may ganyang mangyayari. Babakuran ko na yung lupa ko. Baka kasi patayuan ko na rin ang bahay. Pwede ko yung pagkakitaan kung sakali. Nag-iisip kasi ako na paupahan yan kapag tapos na. Anong lupa mo? Wala ka pang lupa, Jun. Hindi pa nga nahati ni tatay ang lupa Ni hindi nga niya binabanggit sa atin kung paano ang hatian. Tapos gusto mo na kaagad pabakuran? Bakit? Mga bata pa lang tayo, alam na natin ang hatian ng lupa. Ako ang bunso. Palaging sinasabi ni nanay na sa akin ang malaking parte rito. Kinukuha ko lang, ano bang problema mo?
Bakit ba kanina pa mainit ang dugo mo sa akin? Pansin na kita kanina pa lang pagdating namin eh. Hindi lang kita madiretso dahil may mga bata tayong kasama. Anong problema ko? Baka nakakalimutan mong ako ang panganay. Sa akin dapat mapuntahan lahat. Huwag kang umasta na akala mo napakalaki ng naiambag mo sa pamilya natin. Bunso ka lang. Ako pa rin ang pinakamatanda sa inyo. Huwag kayong magpakasutil sa kuya nyo. Sundin nyo na lang ang mga sinasabi niya para hindi na rin magkagulo pa. Pwede bang manahimik ang babae ka, ha? Alam mo bang rinding-rindi na ako sa boses mo? Hindi ka kasali sa usapang pamilya dahil asawa ka lang ni kuya. Napakapalingkera mo eh. Baka hindi ako makapagpigil, ingudngud ko yung uso mo. Talagang mamamagayan lalo. Tarantado ka! Huwag mong binabastos ang asawa ko! Tumama ang kamao ni Joey sa mukha ng kapatid niya. Dahil dito ay nagsimulang umapoy ang galit kay June. Bumawi siya sa kuya niya na naging dahilan para tuluyan silang magkagulo. Nagpapalitan ng suntok ang magkapatid para bang hindi sila magkakilala kung mag-away. Ano bang mga problema nyo? Huwag kayo dito gumawa ng gulo! Kuya, tigilan nyo na yan! June, ano ba? Tumigil na kasi kayo! Ngayon na nga lang kayo nagkita, ganyan pa kayo? Talagang hindi nyo man lang pinatapos ang isang araw, nag-away na kayo? Hayaan mo sila, Anya. Tama lang yan kay June dahil sumasagot sa mas matanda. Sige lang, Joey. Bugbugin mo yan at nang may katandaan. Dapat talaga sa mga bastos na kapatid ginugulpi eh. Hay nako, tapos lumalaban pa sa kuya. Anong klase yan? Ate Angel, awatin mo naman ang dalawa. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Kuya, tumigil na kayo. Ano ba? Hindi na kayo nahiya kay tatay. Talagang dito nyo pa paaabutin ang alitan nyo. Mahiya naman kayo sa mga edad nyo. Mapag-uusapan naman ang mga problema. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Bakit kayo nagpapatayan sa loob ng bahay ko? Lahat sila ay natigilan matapos magsalita ang matanda. Nilingon nila ito kung saan inaalalayan ito ng dalawang apo niya. Dalawang bata, panganay ni na June at Joey. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ng matanda sa kanyang natunghayan. Ay, Tay, gising pa po pala kayo. Ang akala ko natutulog na kayo eh. Pasensya na po sa naging gulo. Away kapatid lang po. Halina kayo, Tay. Ihahatid ko na kayo sa kwarto nyo. Pasensya na po ulit kung naistorbo ang tulog nyo. Anong nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Anong dahilan para magbasagang kayo ng mukha at magpatayan dyan, ha? Baka sa boses ng matanda ang pagkadismaya niya sa mga anak niya. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakawatak-watak nila, ay sa away pa rin mauuwi sa muling pagsasama-sama. Ganyan po yata ang mga magkakapatid maglambingan. Paano ba naman po kasi yang si June? Hindi na marunong gumalang sa kuya niya. Sinagot-sagot ba naman niya kanina? Hindi naman siguro po tama ang ganon, di ba? Binibigyan lang po ng leksyon ng asawa ko ang sutil niyang kapatid. Paanong hindi ko sasagutin? Siya ang nagsimula nitong lahat. Isa pa, sinabi ko na sa'yo manahimik ang babae ka, di ba? Talagang sa tatay ko pa manggaganyan ka? Tara na, Tay. Pasensya ka na po sa naabutan mo, ha. Hindi lang talaga mapigilan ng bunso niyo ang inaasa ng kuya ko. Ihatid ko na po kayo sa kwarto. Pasensya na po at naistorbo ang pagpapahinga niyo. Ako na ang maghahatid kay tatay. Hindi ko napansin na nagising pala siya eh. Kanina kasi iniwan ko siyang natutulog. Baka naman kasi hindi mo sinarado ang pinto, Anya. Sa susunod, ugaliin mong isarado ang pinto para hindi naiistorbo ang tulog ni tatay. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam yan? Tingnan mo, nakakaawa naman. Nagpapahinga na eh. Hindi kasi talaga sinasarado ang pinto ni tatay. Sadya yun para madali siyang marinig at mapuntahan. Hindi ko naman alam na mag-aaway-away kayo rito. Natutulog naman na ako kanina. Kaso narinig ko ang sigawan dito kaya tumawag ako ng apo ko. Ngayon na nga lang kayo nagkita-kita, wala pa kayong ibang ginawa kundi ang mag-away. Ganito na lang ba ang gusto nyo habang buhay?
Pasensya na po, Tay. Ihahatid ko na po kayo. Ako na, Anya. Kung gusto mo, sumama ka na lang. Ay, teka, sasama na rin kami. Joey, sumunod ka at baka mamaya kung ano pang sabihin ng mga kapatid mo sa tatay nyo. Mukha pa naman nagkakampihan sila. Huwag kang pumayag na malaso nila ang utak ng tatay mo. Dapat lang na marinig natin ng lahat. Mamaya sa huli nito tayo pa ang lalabas na masama. Hindi ko alam kung saan kalye ka nahagilap ng kuya ko. Masyadong basura ang inuugali mo. Isa pang pambabastos mo sa asawa ko, Jun. Makakalimutan kong kapatid kita. Bakit? Nakalimutan mo naman ang magkapatid tayo matagal na, hindi ba? Nakalimutan mo na nga na may pamilya ka rito. Kung wala ka nga lang makakamkam na lupa, hindi ka magpapakita. Baka sarili mo ang tinutukoy mo. Wala ka naman balak pumunta rito kung wala kang mapapala, hindi ba? Noong nalaman mong may kinalaman to sa lupa, nagmamadali ka pa? Nagsisimula ng muli ang init ng galit sa magkakapatid. Mas lalong nadidismaya si Tatay Paeng sa naririnig niya sa usapan ng mga anak niya. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Ganyan niyo ba gustong makita ni Tatay ang mga anak niya? Nagtatalo para sa lupa na hindi pa naman pinapamana? Ganyan niyo ba gustong makita ng mga anak niyo? May mga bata rito, naririnig nila kayo. Ihatid niyo na ako sa kwarto ko, mga apo. Kayo lang ang sumama sa akin. Kayo, huwag kayo susunod sa akin, ha? Hindi ko gustong marinig ang puro bangayan na lang. Ayan, umalis na si Tatay. Iniwan tayo rito. Anong napala natin? Itong kasing kapatid mo ang bastos. Halatang walang modo. May pinag-aralan pa naman sana. Ate Angel, utang na loob. Huwag mo naman ng gatungan pa. Aba, ayos ka, Anya. Ako naman na ngayon ang pinagmumukha mong masama. Nakita mo ba yan, Joey? Hindi ba matagal ko nang sinasabi sa'yo na magkakampi talaga silang dalawa? Pinagtutulungan ka nila para ikaw ang walang makuhang lupa. Wala akong pakialam kahit na magkampihan pa kayo. Ako ang panganay. Ako ang masusunod. Bukas na bukas, ipapasikaso ko ang pagpapasukat ng lupa. Kukunin ko ang dapat sa akin. Tama yan, Joey. Huwag kang magpapadala sa kanila. Hindi naman sila makakatulong sa atin. Sarili nilang kapakanan ang gusto nila. Mga sakim na kapatid. Kuya, bakit ba mas nakikinig ka sa asawa mo? Kaya nga natin pinag-uusapan, hindi ba? Pwede ba tayong mag-usap na 3 lang? Yung sarili mong desisyon? Mag-asawa kami ni Angel kaya iisa ang desisyon namin. Sinabi ko na hindi ko na uulitin pa. Kukunin ko ang lupa na para sa akin. Sige, magkakasubukan tayo. Tignan natin hanggang saan yan tapang mo. Magkamatayan na tayo rito pero hindi ako papayag na sa'yo mapupunta ang lupain. Naiwan si Anya na mag-isa habang ang dalawa niyang kapatid ay lumihis ng landas sa isa't isa. Napabuntong hininga na lang si Anya dahil sa sakit ng ulo na nararamdaman niya. Kinabukasan, maagang nagising si Anya. Inasikaso niya ang mga bata habang pinauna na kumain ang mga ito. Una pa lang ay nakakapansin na si Anya ng alitan sa mga bata, lalo na noong nagsimulang magsalita si Jenny noong kinuha ng bunsong anak ni Joey ang pagkain na dapat ay para sa kapatid ni Jenny. Dahil dito, nakapagsalita si Jenny na katulad lang ni Coco ang tatay niyang kumakamkam ng bagay na hindi sa kanila. Dahil sa sinabi ni Jenny, umalma naman ang panganay na anak ni Joey na si Lala kung saan sinabi nito na kaya ganon ang ugali ni Jenny ay dahil isang suwail na anak ang tatay niya. Doon na nagsimula ang sagutan ng mga kabataan na ikinagulat din ni Anya. Hindi niya inakala na makakapagsalita ng ganon ang mga bata. Marahil ang mga salita na binibitiwan nila ay mga salita na naririnig nilang sinasabi ng kanilang mga magulang. Lubos na nakakabahala ito. Mga bata, tumigil na kayo. Alam niyo ba na hindi maganda ang mga lumalabas sa bibig ninyo? Hindi kayo dapat nagsasalita ng ganyan sa kapwa nyo, lalo na at magkakamag-anak tayo. Lalo na kayo, mga bata pa kayo. Ang dapat, magkakakampi kayo.
Ayoko na ulit maririnig na ganyan kayo mag-away ha. Hindi magandang pakinggan na pati kayo nagkakasiraan na. Dahil sa sinabi ni Anya, umalis si Lala sa kinauupuan nito at tumakbo papunta kay Angel. Nababakas ang pag-iyak ng bata at mukhang nagsumbong na ito. Sumama kasi ang tingin ni Angel patungo kay Anya. Walang nagawa si Anya kundi ang magbitaw ng mabigat na paghinga. Kuya naman, pag mag-uusap kayong mag-asawa, iwasan nyo naman na marinig ng mga bata. Ngayon anak ko pa ang masama. Totoo naman ang sinasabi niya. Kinakamkam ng dukha niyong kapatid ang lupa. Hindi dukha si June at mas lalong hindi siya mapangkamkam. Bakit niyo ba pinag-aagawan ng lupa? Pwede naman natin hati-hatiin nyo ng tama 3 lang tayong magkakapatid. Siguro naman hindi natin ikamamatay ang pantay na hati. Alam nyo, kawawa ang mga bata dahil silang nag-aaway-away. Hindi ba dapat mabuti tayong impluwensya sa kanila? Kaso hindi Sa atin pa mismo nagmula ang gulo nila. Lumalabas na sa bibig nila yung mga salita na hindi naman dapat. Basta ako napapalaki ko ng tama ang mga anak ko. Huwag mong questionin ang pagiging ina ko at pagdidisiplina ko sa kanila. Hindi ka inaan niya, kaya wala kang alam. Tama ang asawa ko. Wala sa amin ang mali. Hindi kami ang nagkulang sa mga anak namin. Isa lang naman ang may pagkukulang Alam natin na si Jun yun. Hindi ba noong paman suwail na yan at palaging sumasagot sa akin? Kaya wag ako ang sermonan mo. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Hindi kita sinesermonan, kuya. Matatanda na tayo. Dapat handa tayong makinig sa isa't isa. Hindi pinakinggan ng dalawa si Anya. Para bang hangin lang ang mga nasabi niya. Mukhang ang kagustuhan ni Anya na mapagbati ang dalawa niyang kapatid ay napasama pa. Ngayon, pati ang mga bata ay may kanya-kanyang samaan na ng loob. June, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi ng magaling mong kuya magpapasukat na siya ng lupa? Uunahan ko na siya. Pwede ba mag-usap muna tayo? Kumalma naman muna kayo. Nakikita kayo ni tatay. Hindi pa siya namamatay pero nagkakagulo na tayo. Paano pa kung wala na talaga siya? Baka mas lalong magkasiraan ang pamilya natin para sa kapirasong lupa. Kapirasong lupa, Ate Anya? Kapiraso lang ang mapupunta talaga sa akin kapag hindi ako umalma sa gusto ni Kuya Joey. Wala akong pakialam. Basta susukatin ko ang lupa na para sa akin. Ilang sandali pa, dumating na ang mag-asawa. Pinatigil nito ang pagsusukat ng lupa. Ano na naman ba tong kahibangan mo, June? Talagang tanga kang baliw ka no? Ang kapal talaga ng mukha na magpasukat ng lupa. Ano bang ambag mo dyan? Hindi ba wala ka namang naitulong sa mga magulang mo? Sige, isa pa. Bibigwasan ko yung bibig mo. Kaya na mga magayang uso mo Masyado kang intrimitida. Sandali nga. Haya na naman kayo Mamaya dumating na naman si tatay rito. Pwede bang umayos naman kayong dalawa? Hintayin natin na si tatay ang magsalita. Hindi. Bakit kailangan pang hintayin ng tatay nyo? Alam naman natin na papabor yan sa bunso. Bakit? Hindi ba kita nakita kaninang umaga, June? Hindi ba dikit na dikit ka sa tatay mo? Ayaw mo pa nga ipakausap siya sa iba Ang tagal niyong nag-usap, tapos may mga papel ka pang pinapapirmahan sa kanya. Hindi ko lang masabi sa asawa ko dahil baka mapatay ka niya At anong mga papel yon? Mga karapatan ko. Kinuha ko ang titulo ng bahay na to at ipapalipat ko sa pangalan ko. Bakit? May angal ka pa ba? Si nanay na noon na nagsabi sa akin na akin ang bahay na to. Kinukuha ko lang ang parte ko. Nakita mo na kung gaano kasakim sa lupa ang kapatid ninyo? Masyadong gahaman. Dapat dyan hindi na pinapartihan. Joey, asawa ko, ikaw na ang magpapalit ng titulo ng buong palayan at palaisdaan. Marami tayong anak, para sa kanila yon. Total, nakakuha naman na ng pamanay ang dukha na yan. Isa pa, wala namang anak yang si Anya. Ate Angel, dapat
Huwag kayo ganyan magsalita. Mas lalo nyo lang pinapalala ang sitwasyon. Kailangan natin mahati ang lupa ng pantay-pantay. Hating kapatid, walang matanda, wala sa bilang ng anak, wala sa pag-aasawa. Ako na ang kakausap sa tatay para rito. Mamayang gabi kakausapin ko na siya. Problemado na si Anya buong araw kung ano ang gagawin niya sa mga kapatid niya. Nag-aaway-away pa maging ang mga bata. Mukhang hindi naging masaya ang kanilang pagsasama-sama dahil sa ganitong sitwasyon. Kinagabihan, magkasama sina Anya at si Tatay Paeng. Umamin ka na sa akin, Anya. Nagsama-sama lang ba kayo para malaman kung kanino mapupunta ang lahat ng ari-arian ng pamilya natin? Hindi naman po sa ganon, pero napag-usapan lang namin na maaari nyo na hong paghati-hatiin sa amin ang mga lupain. Masama ba kung ama kung mamimili lang ako ng isang tao na pagbibigyan ko ng mga ari-arian natin? Ano pong ibig niyong sabihin? Habang tumatanda ako, saka ako napagtatanto na hindi kailanman matatahimik ang pamilya ko sa mga ari-arian na mayroon ako. Alam ko matagal na ninyong hinihintay na mamatay ako para maparti nyo na ito. Kaya nagpasya ako na isa lang ang anak kong makatatanggap nito. Sino po sa amin ang pamamanahan ninyo, Tay? Hindi ito malalaman hanggat hindi pa ako namamatay. Kaya kahit na anong gulo na ang gawin ninyo, hindi nyo mahati ang lupa. Kahit na anong pilit nyo, hindi nyo maangkin ang kahit na ano. Hanggang sa ako mismo ang ilibing sa lupain na pag-aari ko. Natahimik na lang si Anya sa sinabi ng kanyang tatay. Nilingon niya rin ang mga kapatid niya na nakaabang sa kanya. Ilang sandali pa, nang dumating na ang mga bata, iniwan na ni Anya ang tatay niya upang puntahan ang dalawa. Oh, anong sabi ni tatay? Isa lang daw ang pagbibigyan niya ng lahat ng mga ari-arian niya. Isa lang? Isa lang sa atin? Alam ko na sa panganay yon. Isa pa, nakuha mo na nga ang bahay. Makikihati ka pa? Tumahimik ka na ha. Hindi ko nakuha ang bahay. Ayaw ibigay ni tatay. Sinabi ba ni tatay kung sino sa mga anak niya bibigyan niya? Kahit na alam ko naman na sa akin lahat yon dahil ako lang naman na may karapatan. Ako ang panganay sa ating magkakapatid. Ako ang unang nagbigay ng apo kaya deserve kong makuha ang pamana ko. Nakakatuwa naman. Oh, ano kayo ngayon? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na sa asawa ko tong lahat? May pasukat-sukat ka pa ng lupain. Wala namang mapupunta sa'yo. Bakit ba hindi natin hintayin na kay tatay mismo manggaling? Kailan ba hindi naging paborito ang bunso? Noon pa man, lahat na ng gusto ko nakukuha ko. Hindi matapos-tapos ang bangayan sa kanilang magkakapatid. Hanggang sa umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay, ngunit tuwing Sabado at Linggo ay tumutuloy sila sa bahay ng tatay nila. Upang makausap ito, mas nagiging madikit si June sa kanyang ama, katulad na lang kung paano siya maging malambing noong bata pa siya. Tingnan mo nga yung lalaki na yan, talagang dikit ng dikit sa tatay niya. Halatang sipsip. Unahan mo na siya, Joey. Baka sa kanya na ipamana talaga ang lupain. Hindi naman ganyan si tatay. Alam ko na ibibigay niya sa nararapat ang pamana. At kanino naman? Sa'yo? Ano naman ang gagawin mo? Kung nag-asawa ka siguro, kaso matandang dalaga ka. Anong balak mong gawin sa mga lupa? O gagamitin mo ang ari-arian ng pamilya nyo para lang balikan ka ng ex mo? Alam mo, Ate Angel, wala akong sinasabi na kahit anong tungkol sa'yo, kaya wag mong idamay ang nakaraan ko sa mga nangyayari ngayon. Tatanggapin ko kung anong ibibigay sa akin. Ang mahalaga lang, nakakasama ko si tatay. Umalis sa harapan nila si Anya. Sumama ang loob niya sa mga sinabi ni Angel. Paulit-ulit na ganito ang senaryo nila. Pati ang mga bata ay pinipilit ng mga magulang nilang mapalapit sa lolo nila. Tinuturuan pa ang mga bata na makumbinsi ang lolo nila
na sa mga magulang nila ipamana ang mga ari-arian. Hanggang isang beses, Asawa ko! Naku po! Tulungan niyo ang asawa ko! Anong nangyayari sa'yo, June? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit, Jolly? Anong nangyayari? Bakit ganyan ang nangyari sa mga kamay ni June? Bakit namamagayan at nagtutubig? Lumalaki pa, nangingitim. Anong nangyari? Hindi ko alam. Basta pagising ko, napansin na lang namin na namamagana ang mga kamay niya. Ate, anong nangyayari sa akin? Tulungan mo ko. Hindi ko maiangat ang kamay ko. Pakiramdam ko sobrang bigat. Natataranta si Anya habang tinutulungan ang kapatid niya. Ang mga kamay ni June ay tila ba nabubulok na. May amoy din na nanggagaling dito. Malansa na tila ba nagnanaknak na sugat. Dali-dali silang nagtungo sa ospital. Sumailalim sa iba't ibang pagsusuri ang balat ni June. Ngunit base sa doktor, wala silang makita na kahit na ano. Susubukan nila ulit na sumailalim sa iba pang mga pagsusuri. May mga inireseta ring gamot na maaaring makatulong kay June. Ipahid mo na lang to sa mga kamay ni June. Tapos obserbahan natin kung anong mangyayari. Huwag mo na muna masyadong galawin ang kamay niya. Kapag huhugasan mo, sabihan mo ko para maihanda ang mga gamit. Paano yan? Hindi pa kayo makakauwi sa inyo. Yun nga ang iniisip ko, Ate Anya. Paano ang mga bata? Malapit na ang bakasyon pero may iilang araw pa silang papasukin. Hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa asawa ko. Bakit na lang siya biglang nagkaganito? Baka kasi, ayan na ang karma niya. Isipin mo, masyado siyang nagpapakasakim. Kaya siguro ganyan na ang nararamdaman niya. Gaba mo na siguro. Ate Angel, hindi ka nakakatulong. May hindi na nga magandang nangyayari sa kapatid namin, ganyan ka pa magsalita. Ay, bakit ako pa ang masama rito? Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Hindi ba wala siyang ibang bukang bibig, kundi ang sabihin na sa kanya mapupunta ang mga ari-arian ni tatay? Palagi siyang nasa bukid. Anong ginagawa niya? Nagsusukat siya kung gaano raw kalaki ang mapupunta sa kanya. Kaya ayan, baka ginaba na bigla. Mukhang mauuna pang mamatay sa tatay niyo. Ate Angel, sumusobra ka na. May sakit na ang asawa ko pero ang sama pa rin ang lumalabas sa bibig mo. Siguro ikaw ang dahilan kaya nagkakaganito ang asawa ko. Baka may ginagawa kang masama sa kanya para sa asawa mo mapunta ang mga ari-arian. Mag-ingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo, Jolly. Huwag mong pagbibintangan ng asawa ko. Ang kapal na mukha mo. Ang dami nang naitulong ng asawa ko sa'yo. Nung panahon na wala kayong makain ng mga bata, sa amin kayo nangungutang, di ba? Sa inyo nga kami nangungutang, pero bago nyo kami pautangin, hindi ba ang dami nyong masasakit na salitang sinasabi sa pamilya namin? Hindi lang ako kumikibo bilang respeto. Ikaw, Ate Angel, anong ginawa mo sa anak ko noon? Hindi ba binugbog mo siya dahil lang sa mababaw na dahilan? Ikaw ang may malaking galit sa asawa ko dahil masakim kayo ng asawa mo. Isa pa, tatamaan ka sa akin, Jolly. Ang kapal na mukha mo, sampid ka lang naman sa pamilyang to. Hindi nga kayo kasal ni June eh. Bago ka umastang asawa, siguraduhin mo munang may karapatan ka. Kinakasama ka lang at inanakan. Hindi ka pa asawa, no? Huwag kang makialam sa away ng pamilyang to. Ano ba talaga? Hindi ba kayo titigil? Nakikita niyong may sakit na si June. Talagang ari-arian pa rin ang mas mahalaga sa inyo? Ano bang gusto niyo? Gusto niya na magpatayan na lang tayo at kung sino ang mabubuhay, sa kanya mapupunta ang pamana ni tatay? Mahiya naman kayo! Bigyan niyo naman ng lugar ang pag-aaway. Nakakarindi na kayo ah! Sa araw-araw na lang wala na akong naririnig sa bahay na to kundi ang lupa! 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 Hindi na napigilan pa ni Anya na maglabas ng sama ng loob. Dahil pakiramdam niya ay nag-uusap-usap na lang sila dahil sa lupa, hindi dahil sa pagmamahal ng pamilya. Mula sa hindi kalayuan,
Natanaw ni Anya ang kanyang ama na nakatayo lang at puno ng dismaya ang kanyang mukha. Pinalabas na ni Anya ang mga tao sa kwarto bago siya sumunod at pinuntahan ang kanyang ama. Hindi niya napansin na nakasunod sa kanya si Angel. Nakita niya lang ito noong inalalayan nito si Tatay Paeng. Ate Angel, pwede bang iwan mo na lang muna kami ni Tatay? May mga sasabihin lang sana ako sa kanya. Gusto ko siyang makausap na kaming dalawa lang. Para saan ba? Para ikaw naman ang magdidikta kay Tatay matapos gawin yun ng bunso nyo. Ingat ka ha, baka ikaw naman ang sumunod kay June, tapos buong katawan mo pa. Ate Angel, tatay ko yan. Ako ang nag-aalaga sa kanya simula pa noon, kaya hayaan mo ko na kausapin siya. Iwan mo kami, Angel. Mukhang may nais na sabihin sa akin ng anak ko. Natahimik si Angel matapos itong sabihin ni Tatay Paeng. Kahit na ayaw niyang umalis ay ginawa niya. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakamasid lang siya. Pinagmamasdan niya ang maaaring maging usapan ng dalawa. Anong nangyayari sa pamilya natin? Mali ba ang naging desisyon ko na ibigay na lang sa isang lahat ng ari-arian ng pamilya natin? Nagpapatayan na ang mga anak ko para sa kapirasong lupain. Hindi ko po alam kung ano ang naging batayan niyo para sa desisyon na ginawa ninyo. Pero alam ko po na ibibigay niyo ito sa karapat-dapat. Naniniwala po ako sa inyo. Hindi ka ba natatakot na hindi ikaw ang makakuha nito? Hindi ko po masasagot yan sa ngayon. Kayo na lang po ang magdesisyon. Pinipilit ko naman ayusin ang pamilya natin, pero hindi ko tumaayos hanggat may lupaing pumapagitna sa amin. Nadadamay na po ang lahat. Pati ang mga bata nag-aaway na dahil nakikita nila ang mga magulang nila na nag-aaway-away. Sa susunod na linggo, sasabihin ko na sa inyo kung sino nga ba ang anak kong karapat-dapat na makatanggap ng pamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya natin. Ngiti lamang ang ibinahagi ni Anya sa kanyang ama. Hindi man niya sigurado kung sino sa pamilya nila ang makakatanggap. Nais niyang maging maayos na ang lahat at matapos na ito. Kinabukasan, nagising ang lahat sa sigaw ni June. Hindi ko na kaya to. Ayoko na lang ganitong pakiramdam. Mamamatay na ako. Tulungan niyo ako. Naku po, Diyos ko, tulungan niyo ang asawa ko. Lalong lumalala ang nangyayari sa iyo, asawa ko. Halos maagnas ka na at mas lalong bumabaho ang lumalabas na nana sa mga kamay mo. Nag-iiyakan na ang mga anak ni June habang nakikita ang kanilang ama na nagkakaganito. Nakitulong si Anya sa pagpapakalma sa kanyang kapatid. Napupuno siya ng awa rito, ngunit sa kabilang banda, ang panganay nilang kapatid ay nakakaramdam din ng awa, ngunit natatabunan ito ng tuwa. Lalo pa sa tuwing naririnig niya ang mga sinasabi ng kanyang asawa na maaaring hindi na mapabilang si June sa makakalaban niya sa pagtanggap ng lupain. Bakit ba hindi mo na lang ipaputol ang mga kamay mo, June? Nangingitim na yan. Parang patay na ang kamay mo. Oo nga. Sayang naman, hindi mo na mahahawakan ang papel ng lupa. Siguro ngayon pa lang, tinatanggap mo na ang kapalaran mo, no? Wala na nga makukuhang pamana, naging perwisyo ka pa sa pamilya mo. Kapag talaga ang gaba umepekto, naku, walang sinisino. Ate Angel, please lang. Kuya Joey, utang na loob. Pagsabihan mo naman ang asawa mo. Hindi na siya nakakatulong sa kalagayan ng kapatid natin. Bakit naman ganyan pa siya magsalita? Nakakasakit siya ng damdamin eh. Bakit ko siya pipigilan? Tunay naman ang sinasabi niya. Tara na nga, umalis na tayo rito. Hintayin na lang natin ang mangyayari sa susunod na linggo. Alam ko naman na sa panganay pa rin ang punta ng lahat.
Hindi ko na kailangan pa makipagtalo sa kahit na sino sa inyo. Anong gagawin ko, Ate Anya? Hindi ko na kayang makita pa ang asawa ko na nasasaktan ng ganyan. Tulungan mo naman ako. Malakas ang pakiramdam ko na may kumukulam sa asawa ko. Samahan mo naman akong ipatawa siya. Ngayon na ba? Tara na, para makabalik din tayo ng maaga. Mas mabuti nga na malaman natin kung ano ang nangyayari sa kanya. Baka maagapan pa natin yan. Dali-dali na ring umalis ang dalawa hanggang sa nakarating sila sa bahay ng albularyo na kakilala ni Jolly. Pinatawas ni Jolly si June kung saan nalaman nila na isang babae ang tila ba gumagawa ng masama kay June. Base pa sa albularyo, kilala niya ang babae na yon. Marahil ay nakaalitan niya o may lihim na galit sa kanya. Iisa lang ang tingin nilang gumawa nito. Angel! Angel! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan, babae ka! Walang iya ka? Ikaw ang nagpakulam sa asawa ko. Buisit ka talagang babae ka. Ha? Kaya una pa lang, masama na ang kutob ko sa'yo. May masama ka palang balak sa pamilya ko. Aray! Ano ba? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Ano bang ginawa ko sa iyong babae ka? Sige! Ito ang gusto mo? Magtanggalan tayo ng anit! Ha? Bitawan mo ako! Buisit ka talaga, Jolly! Walang yakang babae ka! Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mo sa asawa ko? Ikaw ang may kagagawan kung bakit siya nagkakasakit ng ganon. Ano? Masyado ka bang desperada dahil alam mong sa kanya ipapamana ang mga ari-arian? Gusto mo pa siyang ipahamak dahil lang sa kasakiman ninyo? Magbabayad ka talaga! Sandali lang, Jolly. Kumalma naman muna kayo. Daanin natin to sa maayos na usapan. Ate Angel, bitawan mo na si Jolly. Ikaw rin, Jolly, bumitaw ka na. Madadaan naman natin to sa usapan. Sige na, huwag kayo rito mag-away. Hindi na ito madadaan sa usapan. Papatayin ko na itong babae na to. Nung una pa man, alam kong may galit na to sa amin. Ngayon lang niya nilalabas. At nagawa pang ipakulam ang asawa ko. Walang iya talaga. Ano bang sinasabi mong baliw ka? Wala akong ginagawa sa asawa mo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, sabi! Nasasaktan ako! Ano ba nangyayari rito, Anya? Bakit mo hinahayaan na mag-away ang dalawa? Ano na naman bang nangyayari dito? Wala na bang maririnig sa bahay na to kundi puro na lang away? Tumigil na kayong dalawa! Ano nangyayari? Angel, asawa ko. Anong ginagawa mo sa kanya, Jolly? Sandali lang, pwede ba? Huwag na tayo magkampi-kampihan dito laban sa isa. Pag-usapan natin tong mabuti. Ano ba nangyayari rito, Anya? Bakit mo hinahayaan na mag-away ang dalawa? Dahil yung asawa mo, siyang may pakana kung bakit nahihirapan ang asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, Angel, babalik sa'yo ang lahat at mas malala pa. Huwag kang mag-alala, hindi lang kamay mo ang maaagnas kundi ang buong katawan mo. Sinusumpa kita, Angel! Ano ba ang punot dulo ng kaguluhan nyo? Kung hindi ang mga asawa nyo nag-aaway, kayong mga babae. Tapos sino naman ang susunod? Ang mga bata. Hindi ko naman kasi alam sa babae na yan kung ano bang binibintang niya sa akin. Bigla na lang siyang sumugod sa kwarto namin, tapos hinila ko. Ano to, Anya? Ipaliwanag mo sa akin na nangyayari. Umalis kami para ipatawa si June at lumabas na isang babae. Kilala niya ang babae at may alitan sila. Maaaring pinakulam si June ng babae na yon para magkaganon ng kamay niya. At ang babae na nakikita ko ay si Angel lang. Dahil siya lang naman ang todo sulsol para makuha ang lupa. Bakit ginawa mo pa yun sa asawa ko? Hindi ka na naawa sa mga anak namin. Totoo ba ang sinasabi ni Jolly? Ha, Angel? Ikaw ba ang nagpakulam sa bunso kong anak? Tay, bakit mas naniniwala ka dyan sa babaeng yan? Alam mo naman na matagal na yan nababaliw.
Kaya nga sila kamuntikan na maghiwalay ni June dahil nababaliw na yan eh. May maniniwala ba dyan? Isa pa, bakit naman ipakukulam ng asawa ko si June? Para saan pa? Hindi naman kami takot. Dahil alam ko na ako ang panganay. Sa akin mo ibibigay ang lupa. Ako ang mas may karapatan sa lahat. Papuntahin mo ang albularyo rito. Kung tunay nga na dahilan ng kulam ang nangyayari kay June, kailangan natin siyang maipagamot. Doon natin malalaman kung sino ba talaga ang gumagawa nito sa anak ko. Tumahimik na kayo ha? Kahit hanggang bukas lang. Napapagod na ako sa puro away na naririnig ko. Katahimikan ang bumalot sa kanilang lahat nang sabihin ito ni Tatay Paeng. Sandali rin na napatingin si Anya sa mga kasama niya. Tunay naman sa kalooban niya na nakakasawa at nakakabingi ang mga ginagawa nilang puro bangayan. Wala nang katahimikan ang kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nabulabog ang buong bahay sa sigaw ni Angel. Lubayan mo ako! Sino ka? Wag! Tulong! Tulungan niyo ako! Tumakbo silang lahat papasok sa kwarto ni Angel. Nasa isang sulok lang ito at tila ba may ipinagtatabuyan na isang nilalang na hindi nila nakikita. Ang mga bata naman na anak niya ay nasa isang sulok lang at umiiyak. Ayaw nilang lapitan ang kanilang ina, dulot ng takot. Anong nangyayari sa'yo, Ate Angel? Tulungan mo ako! May mga nakikita akong nakakatakot na nilalang. Naririnig ko pa ang boses nila. Umiiyak sila pero nakakatakot. Nakakakilabot. Anong nangyayari sa akin? Baka yan ang karma mo dahil sa ginawa mo sa asawa ko. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na babalik sa'yo lahat? Yan ang kapalit ng pangungulam mo sa asawa ko. Layuan niyo ako! Ano pang hinihintay nyo, Anya? Tawagin mo na ang albularyo. Huwag nyo nang patagalin pa ang nangyayari. Mukhang hindi albularyo ang kailangan ng asawa mo. Baka nababaliw na talaga siya. Nakakakita ng mga nilalang dahil sa kasakiman niya. Joey! Tulungan mo ako! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Natataranta na ang lahat sa loob ng bahay. Mas lalong lumalakas ang iyakan ng mga bata, kaya sa taranta ni Joey ay agad siyang umalis upang tumawag ng albularyo na titingin sa bahay nila. Si Jolly naman ay nagmamadali rin na pinuntahan ng asawa niya matapos itong magsusumigaw sa sakit na nararamdaman niya. Sabay na humihingi ng tulong sina Angel at June. Sobrang ingay ng buong bahay hanggang sa kalmadong pumasok si Anya sa loob ng kusina. Kumuha siya ng tubig upang uminom. Naroon si Manang Loida. Nakatingin sa kanya, ngunit may pangungusap ang mga mata. Bakit mo ako ganyan tingnan? Alam mong bumabawi lang ako sa kanila. Sa mga ginawa nila sa akin, hindi ba? Ikaw ang tumulong sa akin para maisakatuparan ko itong lahat. Alam kong naaawa ka sa akin, kaya mo ko tinuruan na gumanti sa kanila. Ang pangungulam lang ang kaya kong gawin para sa kanila. Mabigat na paghinga lang ang binitawan ni Manang Loida bago nito pinayuhan si Anya. Si Manang Loida ang tumulong kay Anya para kulamin ang mga nanakit sa kanya upang mailabas nito ang lahat ng galit na naipon sa kanya. Ngunit ngayon na mas lalong napupunta sa kasamaan si Anya, naisipan ni Manang Loida na walang magandang naitulong ang ginawa nila. Hindi na niya nakikilala ang dating Anya, isang dalaga na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Napupuno na ito ng galit, kaya sinabi ni Manang Loida na maaari niya namang itigil ang lahat ng ito bago pa man mahuli ang lahat. Ngunit nagiging matigas si Anya. Matigas na ang puso ko.
Tama lang sa kanila ang mga nangyayari na yan. Nung mga panahon na ako ang nahihirapan at nasasaktan, hindi ba wala naman ni isa sa kanila ang tumulong sa akin? Wala akong nakuha na kahit na anong simpatya mula sa kanila. Mabibigat ang bawat salitang binitawan ni Anya. Ang bawat yabag niya palayo ay may lamang galit na naipon ng ilang taon. Siya ang kumulam sa kapatid niya at kay Angel at inuunti-unti na niya ang iba pa. Habang napupuno ng sigawan ang buong bahay, nilapitan ni Anya ang kanyang ama. Diyos ko, ano ba nangyayari sa pamilya natin? Bakit tayo nagkakaganito? Dahil siguro sa maraming bagay na nangyari sa nakaraan natin, Tay. Baka ngayon na bumabalik ang mga karma ng pamilya natin. Anong ibig mo sabihin, Anya? Anong kasalanan ng pamilya natin? Walang naging kasalanan ng pamilya natin kaya hindi tayo isusumpa ng ganito. Sigurado po ba kayo, Tay? Sigurado ba kayo na walang mali sa pamilya natin noon? O nagbubulag-bulagan lang talaga kayo? Katulad kung paano kayo naging bulag sa akin ng mahabang panahon. Hindi kita maintindihan, anak. Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano nangyayari sa mga mata mo? Bakit nanlilisik yan? Hindi nakapagsalita si Anya matapos na dumating ang albularyo. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa kwarto ni na Joey, ngunit nagtatalo sila ni Jolly. Nais ni Jolly na ang asawa niya ang unang gamutin. Ano bang problema mo? Hintayin mo magamot ang asawa ko. Di ka ba naaawa sa kanya? Kanina pa siya sumisigaw. Inuuntog niya pa ang ulo niya dahil sa mga masasamang elementong nakikita niya. Mas kawawa ang asawa ko. Hindi siya tumitigil sa pagsigaw dahil sa sakit ng kamay niya. Lumalala ang sakit niya. Nabubulok na lalo ang mga kamay niya. Ano ba? Hindi ka na naaawa sa kapatid mo? Mas lalong hindi ko makakayang nakikitang ganyan ang asawa ko. Hindi ba dapat hindi kayo nag-aaway-away para hindi nyo makontra ang ginagawa ng albularyo? Hindi! Ang asawa ko ang gamutin niya! Siya ang unahin! Hindi nyo ba nakikita na nahihirapan na siya? Mas kailangan niyang mauna dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Hindi! Ang asawa ko! Mas kailangan ng asawa ko na maunang magamot! Mas kailangan ng asawa ko dahil ang asawa mo ang kumulam kay June. Binabalik lang sa kanya ang karma. Ah, ganun pala ah! Nagtangka si Joey, nasaktan si Jolly. Ngunit ang natamaan niya ay ang albularyo. Nahulog ang mga gamit nito at nabasag ang langis. Kumalat ito sa sahig, ngunit nakapagtataka ay pumalibot ito sa paanan lamang ni Anya. Nakita mo na ang ginawa mo? Wala na sa atin ang makikinabang pa. Kung hindi ka lang kasi nakikialam sa mga desisyon ko eh. Uunahin ko ang pamilya ko kaysa ang pamilya mo. Nabigla ang albularyo sa natunghayan niya. Mukhang alam na niya ang mga nangyayari. Kaya sa halip na may unahing gamutin sa kanila, pinayuhan sila ng albularyo na alamin nilang mabuti ang naging punot dulo ng mga galit sapagkat tanging sila lamang ang makakagamot sa mga taong nahihirapan sa mga sandaling ito. Dahil kilala nila ang tunay na may pakana nito. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Umalis kaagad ang albularyo. Habang naglalakad siya palabas, ay nasa lubong niya si Manang Loida. Ngunit tingin lang ang ibinahagi niya rito, saka siya tuluyang umalis. Naiwan sila sa loob ng bahay na walang humpay ang sigawan at iyakan. Lahat sila ay naiwang dismayado at puno ng katanungan. Nakita mo na ba ang ginawa mo? Ang sakit na tiyan ko! Anak, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Tay. Sobrang sakit ng tiyan ko. Pakiramdam ko may mga tumutusok sa loob ng tiyan ko. Parang may mga karayom na tumatahi sa akin.
Napaluhod sa sakit si Joey bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Namimilipit siya sa sakit ng tiyan niya, habang si Angel ay patuloy na sumisigaw at inuuntog ang sarili. Si June naman ay naghuhumiyaw sa sakit ng kanyang mga sugat sa kamay. Sabay-sabay na hiyaw at hinagpis ng sakit. Nagdurusa at nagmamakaawa na matapos na ang mga hindi maipaliwanag na sakit. Tulungan niyo po ako, Tay. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Ang mga anak namin. Tay! Ano na ba talaga ang nangyayari sa inyo? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Anya, ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo mga kapatid mo. Kailangan ka nila. Anya, gumawa ka ng paraan. Ako na lang ba palagi ang gagawa ng paraan para sa pamilyang ito? Ako na lang ba ang nakikitang tawagin kapag kailangan lang ako? Pero kapag ako na ang kailangan ng tulong, wala na ni isa sa inyo ang nakikita ko. Ano bang sinasabi mo, anak ko? Tulungan mo ang mga kapatid mo. Hindi ko kayang nasasaktan sila ng ganito. Yun na nga po ang masakit. Hindi nyo kaya na nakikita silang nasasaktan ng ganyan. Pero ako, hinayaan ninyong masaktan noon. Hinayaan nyo kung maging anino lang na nawawala kapag masaya kayo. Hindi ba ito lang naman talaga ang ambag ko sa pamilya na to? Na kinikilala lang kapag may kailangan kayo? Ano bang mga pinagsasasabi mo, Anya? Hindi yan totoo. Totoo yun. Dahil ano? Dahil hindi nyo ako tunay na anak, Tay. Dahil babunga ako ng isang pagkakamali noon. Kaya ang lahat ng galit nyo kay nanay sa akin na napunta. Hindi na ako nakapag-asawa pa dahil kakahabol ko sa inyo. Para lang patunayan na mabuti rin akong anak. Pero wala akong napala. Hanggang sa huli, isa sa kanila ang mahal nyo. Isa sa kanila ang pamamanahan ninyo ng mga ari-arian ninyo. Sa katunayan niyan, hindi naman talaga yun ang habol ko eh. Dahil wala akong pakialam sa lupa. Wala akong pakialam sa maibibigay sa aking pamana. Pero iisa lang naman ang gusto ko. Ang ituring na tunay na pamilya. Pero kahit na anong gawin ko, hanggang sa huli, lugi pa rin ako. Huwag mong sabihin, anak, na ikaw ang gumawa sa kanila nito. Oo! Oo! Ako ang nagpakulam sa kanila. Ako ang may gawa niyan sa dalawa mong anak. Napupuno na ng galit ang mga mata ni Anya. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na sumabog. Inilabas na niya ang lahat ng saloobin niya. Bakit mo ba ito ginagawa, Anya? Naging mabuti kami sa'yo. Naging mabuti kami ng asawa ko. Naging mabuti kayo ng asawa mo? Baka nakakalimutan mong namatay ang anak ko nang dahil sa asawa mo. Buntis ako noon pero anong ginawa niya? Binubugbog niya ako kapag hindi ako nakakakilo sa bahay para manilbihan sa inyo. Tapos anong sinabi mo sa akin nung nakunan ako? Na huwag na ako magdadala pa ng bata sa pamilya ninyo dahil kawawa lang siya. Na wala naman magmamahal sa kanya. Na hindi siya tatanggapin ni Numan. Na kahit na magkano ay hindi siya magmamana. Tingin mo ba yun talaga ang habol ko? Tinuring na ninyo kung kalaban simula pa noon. Tinuring niyo kung kaagaw sa mga ari-arian na hindi ko naman hinahangad na makuha. Pero habang pinag-aagawan ninyo ang mga yon, nagugustuhan ko na rin na makiagaw sa inyo. Dahil doon ko lang din naman nakukuha ang atensyon na dapat meron ako. Mali ka dyan, Anya. Kahit na kailan hindi naging iba ang tingin ko sa'yo. Tinuturing kitang isang tunay na anak. Oo, noong unay nahihirapan ako.
Pero nakita ko kung gaano kakabuting anak at kapatid sa kanila. Nakita mo? Talaga bang nakita? O nagpapanggap ka lang para maawa ako? Ang tagal kong ginugol ang buhay ko para lang maalagaan ka. Pero palagi mong hinahanap ang tunay mong mga anak. Kapag nandyan sila, hindi mo na ako kilala. Pero nung mga panahon na kailangan mo sila, nasan ba sila? Ni isa sa kanila hindi mo mahagilap. Hindi ba? Ilang kaarawan mo ba ang hinihintay mong may dumating sa kanila? Ilang mga kaganapan ba sa buhay nila ang inaasahan mong mapuntahan mo? Wala, hindi ba? Kasi kinalimutan ka ng mundo. Habang ako, pinipilit ipakita sa'yo kung gaano kasaya ito. Pero wala kang pakialam sa akin. Hanggang sa bumalik sila. Hanggang sa lahat, kaya mo nang ibigay sa kanila. Kahit na ang gusto lang naman nilang makuha ay ang mga ari-arian mo. Pagod na akong unawain sila. Pagod na akong intindihin kayong lahat. Kaya tama lang yan. Lahat ng mga nangyayari sa kanila ay balik lang ng mga ginawa nila sa akin. Hayaan mong mabaliw si Angel dahil ganyan niya ako binaliw noon. Si June, hindi ba kahit mas matanda ako, palagi niya akong pinagbubuhatan ng kamay? Hindi ako pwedeng umalma dahil isa lang naman ako sampid sa pamilya ninyo. Sa bawat pagbigkas ng mga salitang binibitawan ni Anya, ay siya ring paglala ng mga sakit na nararamdaman ng mga kinulam niya. Sa sobrang sakit ng tiyan ni Joey, ay hindi na niya napigilan ang masuka. Napapasigaw na rin siya sa sakit, ngunit mas lalo lang itong bumabaon sa kaluluwa niya. Ate Anya, parang awa mo na. Itigil mo na ito. Patawarin mo ko, Anya. Hindi ko nais na mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Pakiusap, anak. Huwag mong gawin ito sa mga kapatid mo at huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Mabuti kang tao at yun ang nakita ko sa iyo habang magkasama tayo ng matagal na panahon. Hindi kita tunay na anak, ngunit pinatunayan mo sa akin na mas higit ka pa sa kanila. Hindi man nananalaytay ang dugo ko sa iyo. Alam ko naman na mas nananaig sa puso mo na iisa tayong pamilya. Huwag mong hayaan na masakop ka ng kadiliman, ako. Huwag mong hayaan na mawala ang Anya na minahal namin. Maawa ka na. Ngayon niyo pa ako gustong maawa? Alam kong kahit na kailan ay hindi totoo ang mga sinasabi mo sa akin. Nais mo lang na iligtas ko sila dahil sila ang mga tunay mong anak. Ang mga mahal mo. Tapos anong gagawin niyo sa akin? Tuluyan niyo na akong palalayasin sa bahay na to? Matapos niyo akong pakinabangan, itatapon niyo ako na parang isang basura? Ganon yon, hindi ba? Makinig ka sa akin, anak. Tumingin ka sa mga mata ko. Alam kong nararamdaman mo ito. Alam kong nakikita mo ang tunay sa mga sinasabi ko. Huwag kang magpalinlang sa galit mo. Hindi ko lang sinasabi sa iyo dahil nahihiya ako. Pero mahal at tanggap kita bilang isang tunay na anak ko. Habang nakikita kong magkakasama kayo, doon ko napagtanto ang pagkakaiba mo sa kanila. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na isa lang ang pamamanahan ko ng lahat ng mga ari-arian ko? Hindi yun para magtalo-talo kayo, kundi para ipakita sa iyo na mahal kita bilang anak ko. Kahit tingnan mo pa mga kasulatan na ginawa ko, huwag mo nang paabutin sa ganito, Anya. Ibalik mo ang Anyang nakilala namin. Ang Anya na hindi kayang gumawa ng masama. Hindi nagsalita si Anya. Tumingin lang ito kay Manang Loida na nagiging emosyonal sa mga nangyayari. Sandaling kumalma si Anya. Pinagmasdan niya ang mga kasama niya sa bahay. Yakap ni Jolly si June
na hindi makapagsalita dahil sa sakit na nararamdaman niya. Namamaos na rin siya sa kasisigaw. Habang si Angel ay nagsusumigaw pa rin sa isang sulok at si Joey na nakaluhod na sa sakit na nararamdaman. Ang mga bata ay humahagulgol sa mga nangyayari at ang tatay niya na nasa harapan niya habang nagsusumamo. Maawa ka na, anak ko. Patawarin mo na sila sa mga nagawa nila sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong pigilan. Hindi ko alam. Patawarin ninyo ko, pero buo na ang desisyon ko. Hanggang dito na lang lahat ng ito. Ayoko nang maniwala na magbabago kayo. Pagod na ako. Nagtangka si Anya na lumakad palayo, ngunit natigilan siya sa dalawang bata na humawak sa paa niya. Bumaba ang tingin niya sa mga ito, nakaluhod sa harapan niya. Umiiyak sina Lala at Jenny habang nakikiusap sa kanilang tita Anya na alisin na ang sumpa na ibinigay niya sa mga magulang nila. Ang mga bata na ang humihingi ng tawad sa kung ano ba ang nagawa ng mga magulang nila upang mabuo ang ganitong klase ng galit. Baka sa mga mata ng mga inosenteng bata ang tunay na sakit at pagsusumamo. Sinusubukan nilang kunin ang loob ng tita Anya nila dahil alam nila na mabuti naman talaga itong tao. Sadyang may galit lang na kumokontrol sa kanya. Bitawan niyo ako. Hindi ko kayo pakikinggan kahit na anong sabihin niyo sa akin. Hindi na napigilan pa ni Anya na maiyak habang nakikita niya ang mga bata na nagmamakaawa sa kanya. Kahit na pilit na nagmamatigas ang puso ni Anya, hindi pa rin sumuko ang mga bata. Nagsusumamo silang nakaluhod at humihingi ng tawad sa nagawa ng mga magulang nila. Alam ni Anya na walang kasalanan ng mga bata. Ngunit mas naiintindihan ng mga kabataan ang nararamdaman niyang galit. Sila ang nakakaunawa, kaya sila na ang lumuluhod para sa kapatawaran na igagawad ni Anya sa mga magulang nila. Ngunit naguguluhan ang kaisipan ni Anya. Matagal na niyang kinikimkim ang galit sa mga kapatid niya at sa kanyang tatay. Ngunit nang sumabog ito, pagkakamali ang naging tanging paraan niya para mabilisang maipaghiganti ang sarili niya. Ngunit sa kalooban niya sa mga sandaling ito, alam niyang may mali pa rin sa ginagawa niya. Anak, naway pakinggan mo ang puso mo. Hindi na nakapagpigil si Anya. Bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na niya kaya pang manatili sa bahay na yon habang alam na ng lahat ang ginawa niya. Pinilit niyang tumakbo palayo matapos niyang pakiusapan si Manang Loida na gumawa ng paraan upang matanggal ang kulam na bumabalot sa loob ng bahay nila. Matapos nito ay umalis si Anya palayo sa pamilya niya. Ilang araw ang lumipas, hindi umuwi si Anya sa bahay nila at unti-unti na ring gumagaling ang kamay ni June. Bumalik na rin sa normal si Angel at si Joey. Tao po! Tao po! Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap dito? Dahil kahit hindi mo pansin noon pa man, kilala kita, anak. Ito lang naman ang lugar na pinupuntahan mo kapag masama ang loob mo. Dahil dito mo mas lalong nararamdaman ang presensya ng iyong ina. Sumama ka na sa akin pabalik, anak ko. Miss na miss ka na namin. Ano pong ginagawa ninyo rito? Sana po hindi na kayo nag-abala pang hanapin ako. Hindi ko naman na po kayo guguluhin. Nais ko na pong magsimula ng bagong buhay. Huwag na kayong mag-alala, wala akong masamang gagawin sa pamilya ninyo. Ikaw ang iniisip ko, anak. Bumalik ka na sa bahay. Doon ay magsimula tayo ng panibagong buhay na masaya at walang galit. Hinihintay ka na nilang bumalik. Hindi kumpleto ang pamilya natin nang wala ka, Anya.
Nag-aalangan si Anya na sumama pabalik sa bahay nila. Dahil batid naman sa kanya na alam na ng lahat ang ginawa niya. Iniisip niyang sino pa ang tatanggap sa kanya. Ngunit napilit siya ni Tatay Paeng. Sumalubong sa kanya ang dalawa niyang kapatid. Anya, mabuti naman at nakauwi ka na. Salamat at maayos ka. Ate, masaya akong makita ka ulit. Sa katunayan, aalis din ako. Hindi ko lang matanggihan si tatay. Gusto ko lang din humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo. Pinahirapan ko kayo. Nagkaroon kayo ng pasakit at dahilan para mag-away kayong lahat. Hayaan nyo, hindi ako makikihati sa mga ari-arian ni tatay dahil aalis na ako. Hindi ko naguguluhin pa ang pamilya ninyo kahit na kailan. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, Anya. Ako ang panganay pero ako pa ang hindi nakatulong sa inyo. Sa akin nagsimula ang sakit ng ulo ninyo. Ako ang nagbigay ng sama ng loob. Marami akong pagkukulang bilang isang anak at isang kapatid. Hayaan mong bumahoy ako ngayon. At sa'yo naman, bunso. Patawarin mo rin ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Ang daming hinanakit ang kinimkim mo nung mga panahon na tinutulungan kitang may kasamang sumbat. Patawarin mo ang kuya. Wala na yung kuya. Patawarin mo rin ako dahil masyadong naging matigas ang ulo ko. Ako kasi ang paborito nun ni nanay. Kaya lahat ng gusto ko nakukuha ko. Dinala ko yun hanggang sa pagtanda ko. Ang haba pala ng panahon na wala tayong ginawa kundi ang magbangayan at mag-agawan ng mga pag-aari na hindi naman talaga sa atin. Patawarin mo ako, Ate Anya. Ang dami kong atraso sa'yo. Sorry talaga. At salamat dahil palagi ka nandyan para sa amin. Wala na yun. Hayaan na lang natin na mabaon sa nakaraan ang mga sakit ng bawat kahapon. Patawarin niyo rin ako dahil yun na lang ang nakita kong paraan para makaganti sa inyo. Dahil masyado akong mahina. Nagyakapan ang magkakapatid. Ramdam ni Anya na tunay ang mga salita na yon. Sa tagal ng panahon na hinintay niya, narinig niya rin ang paghingi ng tawad ng mga taong nanakit sa kanya. At dahilan upang gumamit siya ng itim na kapangyarihan. Ako rin, patawarin mo rin ako, Anya. Hindi ko sinasadya noon na mamatayan ka ng anak at maging intrimitida sa pamilya ninyo. Sa'yo rin, June at Jolly at sa lahat dito. Pasensya na talaga kayo. Oo, ikaw ang may pinakamaraming nagawa ng kasalanan dito. Nagsimula ng mapuno ng tawanan ang paligid. Ang sigaw ng hinagpis na iniwan noon ni Anya ay napalitan na ng saya at tunay na tawanan. Nagsimula silang humingi ng tawad sa isa't isa at ang bawat isa ay nagkapatawaran. Nais nilang simula ng kanilang buhay na walang kinikimkim na sama ng loob. Tay, patawarin niyo rin po ako sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo. Dahil sa akin naman nagsimula ang lahat ng ito. Ako ang nagbigay ng galit sa iyo. Ang dami kong pinalampas na pagkakataon at panahon. Lumipas ang buhay nang hindi man lang ako humingi ng tawad sa iyo. Napakalaking pinsala ang nagawa ko at sa pamilya natin. Kung hindi ka pa sumabog sa galit, marahil ay mananatiling magulo ang pamilya natin hanggang sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa mga kabutihang nagawa mo, Anya. Oo nga pala, may ibibigay ako sa iyo. Ano po ito? Ha? Mga papel ng lupa? Oo, Anya. Matagal ko na talagang nais ibigay yan sa iyo. Hindi lang ako makakuha ng tiyempo. Bago ka pa sana niyan magdesisyon na pauwiin ang mga kuya mo rito. Ikaw talaga ang karapat-dapat dyan. Salamat po rito. Pero hindi ko po ito kukunin lahat. Hahatiin ko po ito. Hating kapatid, walang lamangan, lahat po pantay-pantay. Matamis ng ngiti ang ibinahagi ni Tatay Paeng kay Anya. Likas ang kabutihan sa isang tao.
Kahit pa man may nagawang pagkakamali dahil sa kagagawan ng galit, hindi pa rin maaalis kung tunay na busilak ang puso. Ito ang ipinakita ni Anya. Naayos niya ang pamilya nilang matagal nang nagkawatak-watak at pinagigitnaan ng mga galit. Kapatawaran ang nagpalaya sa kanila. Habang ang mga bata na susunod sa kanilang henerasyon ay naturuan na nila ng wasto, na sa kahit na anong material na bagay sa mundo, hindi kailanman matutumbasan ang tunay na pagmamahal sa pamilya.